pagbabati muli sa inyo mga kababayan at mga kapatid. Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Tamang Daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. At ngayon ay muli nating makakasama si kapatid na Ramil Parba. Ang paksa po na tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng Iglesia Katolika sa Biblia at yung tinatawag na tradisyon bilang batayan o saligan po ng kanilang pananampalataya. Kaya nung merong isinasagawang pinakaparang Bible study, itong mga Catholic Defenders sa pangunguna ni na Mr. Abe, yung pare. at saka si sino yun, yung kabarkada mo? Si attorney Mars. Si Mars. Ano ang itinatanong ng isa sa mga guest na nagtanong sa kanila, kapatid na Ramil? Mabuti pakinggan po natin. May kaibigan po akong born again. Ang sabi po niya, dapat Biblia lang daw ang paniwalaan hinggil sa pananampalataya. Bakit daw tayo mga Katoliko ay may tradisyon bukod sa banal na kasulatan? Maliwanag ang tanong, kapatid na Ramil, bakit daw ang mga Katoliko ay mayroong tradisyon bukod pa sa banal na kasulatan? Ano ang sagot ng kanilang Catholic Defender? Ay mabuti pakinggan po natin. Ang hamon naman natin sa kanila, kung tama nga yung kanilang premise, saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya? Ang sagot niya, kapatid na Ramil, doon sa nagtatanong na guest ay nasa uring patanong din pero naghahamon. Ano sabi? Ang sabi niya, Ang hamon naman natin sa kanila, kung tama nga yung kanilang premise, saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya? yun kanyang sagot, hinahamon, no? Pati siguro lahat na ng mga lumalaban doon sa kanilang paniniwalang yun. Sana mababasa sa Biblia na yung Biblia lang ang dapat na maging saligan ng pananampalataya. Kaya talagang sa Iglesia Katolika, para sa kanila, hindi sapat ang Biblia. Dapat bukod sa Biblia, merong pang tradisyon. Baka naman may talatang pinagbabatayan sila. Meron naman, siyempre, hindi naman natin, kasi sabi nga natin sa nakaraan, ang Diablo man may gumamit din ng sitas eh. Teka muna, wala tayong sinasabing Diablo, si Mr. Abe at saka si Mars. Wala. Ang sinasabi lang natin, yung paraan. Kasi eto, pakinggan natin yung kanilang sinasabi. At kahit ang Biblia mismo, brother, ay nagpapatunay na hindi lahat na isulat dito. No, basahin po natin itong John chapter 20 verse 30. Gumawa rin nga si Jesus ang iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yes, at ito nga po'y pinakaulit-ulit ni Apostol San Juan, dito naman po sa Juan chapter 21 verse 25 ng Magandang Balita Biblia. Ganito naman ang sinasabi niya, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na nasusulat. Sa pahayag na yan, kapatid na Ramil, ay pinag-uugnay ni Mr. Abe yung Juan 20:30 hanggang 31 at Juan 21:25. Anong reaksyon mo rito? Kaya dahil sabi nila sa talatang yan, pinalilitaw nila na maraming ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pagkatapos, ang napansin ko lang, yung konklusyon nila, napakaigting. Ang konklusyon nila, ang hamon naman natin sa kanila, kung tama nga yung kanilang premise, saan naman mababasa sa Biblia na tanging Biblia lamang ang dapat pagsaligan ng ating pananampalataya? yun ang pinalilitaw nila doon sa after basahin nila yung talatang yun. Kaya para sa kanila, ang talagang dapat pagbatayan, Biblia at yung tinatawag na tradisyon. Kaya, tanong natin ito, mga kaibigan namin, lalo sa mga panig ng mga sumusubaybay sa aming mga Katoliko, huwag naman po kayo magdaramdam. Tama po kaya ang kanilang pagkaunawa at naging konklusyon dun sa talata ng Biblia? Ngayon pa lang sinasabi natin, wala pong mali doon sa nilalaman ng talata. Ang mali po, yung kanilang konklusyon. Maling-mali ang kanilang konklusyon. Mabuti, basahin po natin yung talatang yan. Ito yung hindi nila binigyan ng pansin eh. Sa yung Juan 20:31, babalikan ko. Sabi rito,
Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sa mga tuwid, kung napapansin po ninyo, ang pagsampalataya sa kung ano po ang nakasulat sa Biblia. Kasi ang sabi po sa talata, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya. Sa mga tuwid, ang nakasulat ang dapat sampalatayanan, maging batayan para sa gayon ng ating pananampalataya sa ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Walang sinasabi, oy, kasama na yung tradisyon doon. Ang sinasabi ron, yung nakasulat sa banal na kasulatan. Ang puntahan naman natin, yung isa pang sinabi ni Attorney Mars at Abe, ano ro ba tinatawag na tradisyon at bakit daw mahalaga iyon na naisama, teka muna, naisama sa Biblia bilang batayan ng kanilang pananampalataya? Dapat daw ay merge, magkasama yung Biblia sa katradisyon. Parang naalala ko tuloy isang grupo, Mormons Mayroon pang, kasi yan ang concept ng ibang reliyon Pag yung doktrina nila wala sa Biblia, doon pupunta sa tradisyon. Sa Mormons naman, mayroon na revelasyon sa gagawa ng ibang libro. Ang simbahang Katoliko, Biblia, tradisyon. Pero Kaya mabuti, sapagkat pagka wala sa Biblia, ang pupuntahan, tradisyon. tradisyon. Mabuti nga, pakinggan nga muna natin. At isa naman po, Father, sa magandang pag-usapan ay yung ating paniniwala sa tradisyon o yung sacred tradition. Ano naman po yung pinagbabatayan ng Iglesia Katolika kung bakit maliban sa banal na kasulatan o yung salita ng Diyos na nasusulat, ay meron din tayong salita ng Diyos na hindi nasusulat na ating tinatawag na sagrada tradition or sacred tradition. Kaya talagang para sa simbahang Katoliko, kapatid na Ramil, dapat daw magkasama ang Biblia at ang tradisyon. Siguro, basahin na rin natin sa aklat ng simbahang Katoliko. Ano ba yung tinatawag na tradisyon batay na rin sa otoridad ng simbahang Katoliko? Hindi tayo magpaparatak. Ito po aking babasahin. Maraming beses na nating inilabas itong librong ito sa maraming pagkakataon. Ito pong aklat na ito ay pinamagatang siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko. Sulat po ng isang pari na si Indregue Dimon, may Neolobstat ni Jose Obilianos. Ganito po ang ating mababasa sa pahina 8. Ang tradisyon o alamat, hindi sapat ang maniwala sa mga katotohanang natitik sa banal na kasulatan lamang. Tayo'y dapat ding maniwala sa alamat. Dapat nating paniwalaan ang banal na kasulatan at gayon din naman ang alamat, sapagkat ang banal na kasulatan at ang alamat ay kapwa ipinahayag ng Diyos. Nalalaman natin ang pahayag ng Diyos naman sa pamamagitan ng salita sa bibig o alamat. Ang alamat o kaya salitang tunay na pasalin-salin ay ang aral ng Diyos na itinuturo sa atin ng mga apostol, ngunit di nila sinulat sa banal na kasulatan. Nakuha ng Santa Iglesia Katolika ang mga katotohanan kanyang itinuturo sa atin sa banal na kasulatan at gayon din naman sa mga alamat. At dapat sampalatayanan ng taong Katoliko ang lahat ng ipinahayag ng Diyos at iniaaral ng Santa Iglesia kahit na nalalaman sa banal na kasulatan o hindi. Itong aking binasa, so tiniyak na yung sinasabi nilang tradisyon, alamat. At sabi nga nila, yan daw yung sana mapansin po nito, sasummarize lang po natin. Dito sa binasa natin, yung tradisyon, tawag nga nila, alamat. At doon, pangalawa, dapat nilang mapansin, hindi sapat ang maniwala sa mga katotohanan na natitik sa banal na kasulatan lamang. Mga Katoliko raw ay dapat na maniwala din sa alamat. At pangatlo, ang banal na kasulatan at ang alamat o yung tradisyon ay kapwa ipinahayag ng Diyos. At sana napansin din nila. Ang alamat o kaya yung salitang, yun daw, yung alamat, ang ibig daw sabihin, salitang tunay na pasalin-salin. Yun daw yung mga aral ng Diyos na ipinahayag sa mga apostol, pero hindi daw po
isinulat sa banal na kasulatan. At dapat pang mapansin na sabi nila, dapat sampalatayanan ng taong Katoliko ang lahat ng mga ipinahahayag ng Diyos at yung itinuturo ng simbahang Katoliko kahit na ito ay hindi nakapaloob o nakapalaman, hindi wala sa banal na kasulatan. Kaya siguro ay i-justify natin, hindi tayo mapagkamalang inilalagay natin sa bibig ni na Mr. Abe at ni Attorney Mars yung pananampalatayang hindi na naman nila pananampalataya. Anong kanilang dahilan? Iminamatwid, i-justify pa nga nila para sabihin hindi sapat ang Biblia, kundi ang Biblia dapat samahan nung tinatawag na alamat. Ito ho, pakinggan natin. Yung salita ng Diyos po talaga, kagaya ng banal na kasulatan, that is already materially complete. Yung tinatawag na material sufficiency. Ibig sabihin, lahat ng mga gagamitin mong kasangkapan ay naririyan na. Pero hindi po ito formally sufficient. Ibig sabihin, kailangan mo pang buuin. Kaya dito, maliwanag kapatid na Ramil at mga televiewers po namin, lumilitaw na hindi sapat ang banal na kasulatan. Kailangan po Biblia, banal na kasulatan, at saka yung Tradisyon. tinatawag nilang tradisyon. Sapagkat sabi nga nila, Yung salita ng Diyos po talaga, kagaya ng banal na kasulatan, that is already materially complete. Yung tinatawag na material sufficiency. Ibig sabihin, lahat ng mga gagamitin mong kasangkapan ay naririyan na. Pero hindi po ito formally sufficient. Ibig sabihin, kailangan mo pang buuin. kaya lumilitaw doon sa sinabi nilang yun, kapatid na Michael, na talagang hindi nga talaga sapat para sa kanila ang banal na kasulatan at kailangan pang dagdagan ng tinatawag nilang tradisyon. Kaya anong reaksyon natin doon sa kanina ay ipinarinig natin, sabi nila. Yes. At ito nga po pinakaulit-ulit ni Apostol San Juan, dito naman po sa Juan chapter 21 verse 25 ng Magandang Balita Biblia, ganito naman ang sinasabi niya, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na nasusulat. Tama naman yung nakalagay dyan sa talata, wala naman tayong tutol dyan. Pero kapatid na ibig Michael. bang sabihin nun ay daragdagan na natin yung nakasulat sa banal na kasulatan? Hindi ho ganon, dahil sa mahigpit nga ho ang bilin ng Diyos dyan Pakinggan po natin, Deuteronomio 12 at 32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Tingnan po natin, napansin po sana ng ating mga taga-subaybay, kahit doon sa Old Testament, pag napansin po nila, kung ano yung ipinag-utos ng Diyos, huwag daragdagan ni babawasan. Nang dumating ang panahong Kristyano na magturo si Apostol Pablo, ganyan din ba kahigpit ang tagubili ni Apostol Pablo? Pakinggan po natin. Ang pahayag na ito ay nakasulat ni Apostol Pablo. Nakasulat po sa unang Korinto 4 talatang 6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kapatid na Ramil, itatanong ko na rin, nang magturo ang ating Panginoon Kristo, anong hindi dapat gawin sa mga nakasulat sa Biblia? Kanina, sabi ni Apostol Pablo, huwag hihigit sa nakasulat. Ibig sabihin, huwag magdaragdag. Hindi rin dapat magbawas sa mga salita ng Diyos. Pakinggan po natin, Mateo 5:18. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kung napansin po ninyo, dito sa pahayag na ito ng Panginoong Hesukristo, kahit tuldok, kahit kudlit, ay hindi maaring ibawas sa mga salita ng Diyos sa Biblia. At kanina nga, binasa din natin ang sabi ni Apostol Pablo, huwag hihigit sa nakasulat. Saan ba, alin ba yung nakasulat? Hindi nga ba itong banal na kasulatan? Pag sinabing huwag hihigit, huwag kang magdaragdag. Teka muna, balikan natin, mahalagang masagot yung sinabi kanina nung magkabarkadang si Mr. Abet saka si Attorney Mars na ang sabi, At yan po maraming itinurong parabola ang Panginoon Jesucristo. Pero hindi lahat naisulat.
oral niyang pinapaliwanag sa kanila, no? Kung sila na lamang. Dito nga po sa Mark chapter 6 verse 34, ganito ang sinasabi. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Marami pang tinuro. Hindi naman inilista kung ano yung mga maraming bagay na iyon. Kaya nga po yung Biblia ay inaamin mismo ng Biblia at ng mga apostol na hindi kumpleto ang nakasulat dito Doon sa argumentong iyan ng mga depensor katoliko, para bagang lumilitaw na nung sinabihan sila, kinausap sila ng Panginoong Kristo, halimbawa tayo nag-usap, marami kayo, sinabihan ko kayong ganito, para baga ang dating, On the spot. on the spot, sinulat kaagad ng mga apostol yung sinabing parabola, parabolang sinabi ng Panginoong Kristo sa kanila. Ang nalimutan ni Attorney Mars at ng pare na si Abe na paano nila natitiyak na yung mga parabolang sinabi, parables, talinghaga na sinabi ng Panginoong Kristo sa mga apostol niya, hindi nga isinulat ng mga apostol. Huwag nating kalimutan na taon 30 at 33 ang ating Panginoong Kristo, yan ang panahon ng pangangaral. Yan ang nangaral siya taon 30, tapos namatay siya, sabi ng mga Bible scholars, taon 33. Hindi naman Namatay at umakit sa langit. Hindi naman kaagad na isinulat that time ng mga apostol, ng mga ebanghilista ang Biblia. Sapagkat pag tingnan natin, kapatid na Michael, yung halimbawa, Marcos. Meron tayong dito. Yung Marcos, batay doon sa kinuha natin sa internet, sabi nila doon, ang taon ay naisulat yan, mga taon 66 hanggang 70 AD. At yan ay batay sa mga Bible scholars. Opo. Ayun namang Mateo at Lucas, mga taon 85 hanggang 90 AD. Yung Juan, sulat ni Apostol Juan, 90 to 110 AD. So, kung titingnan natin, nung sinabi, mga taon 30 hanggang 33, pero hindi ba pwedeng maisulat yon ng mga apostol at ng mga ebanghilista? Samantalang kung titingnan natin ang petsa, talagang napakalaking posibilidad na naisulat nga ito ng mga apostol at ng mga ebanghilista. Kung sa mga petsa ating pinag-uusapan, paano masasabi ni Abe, Mr. Abe, at itong si Attorney Liasos na yung sinabi ni Kristo sa kanila na parable ay hindi nga naisulat ng mga taong yun, 66 hanggang year 100 AD. Napakalaking distansya ng panahon, kapatid na Michael. Kaya yung sinasabi nitong magkaibigan o magkabarkada ay nakabate sa hinuha at kuro-kuro, palapalagay. Kaya yung sinabi nila kanina, kung babalikan pa natin at mahalagang maipapansin natin sa kanila, kapatid na Ramil. Yung salita ng Diyos po talaga, kagaya ng banal na kasulatan, that is already materially complete. Yung tinatawag na material sufficiency. Ibig sabihin, lahat ng mga gagamitin mong kasangkapan ay na-experience na. Pero hindi po ito formally sufficient. Ibig sabihin, kailangan mo pang buuin. Napaka-pangahas nung pahayag na yan, kapatid. Hindi raw formally sufficient yung buong Biblia. Kaya tanong, sana mapansin po ninyo mga mahal na sumusubaybay, totoo bang hindi sufficient, hindi sapat ang buong Biblia sa paglilingkod sa Diyos para pagbatayan sa kaligtasan? Sinasabi natin Biblia, nakasulat Ito, papakinggan po natin. Ito pong isang salin ng Biblia, the Amplified Bible, no? Ikalawang Timoteo, ang atin pong babasahin, 3:15 hanggang 17. Ito po ang ating mababasa. Sa 15 muna. And how from your childhood you have had a knowledge of and been acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you and give you the understanding for salvation, which comes through faith in Christ Jesus, through the leaning of the entire human personality on God in Christ Jesus, in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness. Every scripture is God-breathed, given by His inspiration, and profitable for instruction, for reproof, and conviction of sin, for correction of error, and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose, and action, so that the man of God
may be complete and proficient, well-fitted, and thoroughly equipped for every good work. Dito po sa aking binasa, makikita na natin, kapatid na Michael, na sapat na po yung Biblia. Kasi sabi dito, yung tao ng Diyos may be complete and proficient, well-fitted, and thoroughly equipped for every good work. Paano magiging kumpleto ka, no? Para sa kaligtasan, ibinigay na yung banal na kasulatan para sa iyong kaligtasan. Pagkatapos, magtuturo sa iyo, magsasaway sa iyo, para ang tao ay maging ganap, maging kumpleto siya. Paano magiging kumpleto kung ang idadagdag mo ay yung alamat na hindi naman yun ang banal na kasulatan, kasi oral nga yung sinasabi nating oral, yung pasalit-saling pahayag. Sandali, nabanggit yung pasalit-saling pahayag. Yung ba pinapayagan ni Apostol Pablo nang siya magturo? Ay, pakinggan ho natin. Dito po sa Colosas 2, talatang 8, ito po yung ating mababasang pahayag ng Biblia. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Pinapakaliwanag ng babala ng mga apostol, kapatid na Michael. Totoo namang napakaraming myth, no? Sa sanglibutan, kahit sa ang kultura ng mga tao, marami ding philosophy ang tao, pero pagka hindi na ayon kay Kristo, pinapag-iingat na yung mga Kristiyano, baka matangay tayo diyan. Tulad niyan, tradisyon, salit-saling sabi. Pagkatapos, kontra naman doon sa sinasabi ng Biblia, paano magiging complete, magiging ganap ang tao para sa kaligtasan kung ang kaniyang naging pananampalataya hindi ayon sa doktrina o sa aral na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa loob ng Iglesia ni Cristo, alang-alang sa mga televiewers natin, lalo sa hanay ng mga Katoliko, tayo ba ay nagsasalig ng pananampalataya sa mga tradisyon, sa mga alamat, or yung tinatawag na myth? Ay, hindi po. Dahil sa maliwanag na po Ano pa ba kulang dyan? Sa binasa natin sa 2 Timoteo 3:15-17, ang lahat, ang mga banal na kasulatan, magtuturo sa atin para sa ating kaligtasan. Wala namang sinabi doon. Kasama na tradisyon. Kaya nga, batay sa pangyayari, paano napatunayan, mga kaibigan at mga mahal namin sumusubaybay, na yung tinatawag na tradisyon, myth o alamat ay salungat kontra sa nakasulat sa Biblia. Dito sa babasahin ko pong librong Katoliko, lumilitaw ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating Panginoon Jesucristo, nagturo pa uli na sumulat yung isang natin, yung sinasabi nilang naging santo. Pakinggan natin. Ito Anong aklat yan, kapatid na Ramil? Ito, the story of the church, no? Na ito ay sulat ni Reverend George Johnson. Pakinggan po natin sa pahina 267, sa pagkakaliwat na ayon sa isang alamat, ang ating manunubos na ipinako sa krus ay nakipag-usap sa kanya isang araw habang siya ay nananalangin at sinabing, Tomas, ikaw ay sumulat ng mabuti tungkol sa akin. Anong gantimpala ang ibig mo? Sumagot si Tomas, walang gantimpala, Panginoon, liban sa iyo. O dito sa aking binasa, libro po ito ng Simbahang Katoliko. Una, yung kwento, it's about Thomas Aquinas na nabuhay noong 13th century. Okay. At nagpakita daw sa kanya ang Panginoon Jesucristo. Ito si Thomas Aquinas, maraming siyang mga sulat. Isa to sa mga tinatawag nilang doktor kaya nga naging santo Sa kanila. Sa kanila. Alam ko yung Santo UST yan University of Santo Tomas dito sa Yung Thomas Aquinas. After sa pangalan niya. Sulat ng sulat. Tapos sabi, ano ba gusto mo? Dahil sa marami ka isinulat. Sabi ni Tomas, batay sa legend, batay sa alamat. Ikaw lang, Panginoon. Ang tanong ko lang, ito, batay sa legend. Ako ba, ang panahon after ng mga apostol, legend na. Ba't ba itong si Tomas? Sulat ng sulat. Napansin niya? Teka muna. Sa Biblia, binasa natin kanina yung pahayag ng ating Panginoon Jesucristo.
Di ba sabi ng ating Panginoon Kristo, ang mga apostol, huwag hihigit sa nakasulat, huwag babawasan. Pagkatapos, sinabi rin doon na para ang tao'y maging ganap, itinulay yung banal na kasulatan. Ang napapansin, kontra. Si Tomas Aquinas, sulat ng sulat. Akala ko ba ang gagamitin tradisyon? After kasi nasulat na yung Biblia. Bakit na itong si Tomas Aquinas, sulat ng sulat at tinuri pa ng Panginoong Kristo? Marami ka isinulat sa akin. So okay, bibigyan ka agad ng gantimpala. Hindi ba sa lungatan yung ganong? Pero yan, batay sa tradisyon Katoliko. Kaya nga sa atin dito sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Ramil, ay sinasabi natin sa kanila na dito ay kung ano lamang po ang nakasulat sa Biblia, kung ano lamang po ang nilalaman ng Ebanghelyo, no more, no less, walang labis, walang kulang, yun ang amin pong tinitindigan at sinusunod. Maliit na bagay ba yung kapatid na Ramil na ang panindiganan ng sinuman kung ano lang yung nakasulat sa Ebanghelyo? Pagka ang panghahawakan po natin yung nakasulat sa Ebanghelyo, yan ay kaliligtas natin. Pakinggan po natin, unang Korinto 15:1 at 2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Dito po sa ating binasa, napakaliwanag ng pahayag ng mga apostol na ang itinuro niyang Ebanghelyo, yan ang dapat na tanggapin, sampalatayanan, panatilihan ng isang Kristiyano at sa pamagitan nito, sabi po ng Apostol Pablo, ligtas kayo kung ito'y matyaga ninyong iingatan o matyaga nating susundin. Kaya sana wag magdaramdam ang ating mga sumusubaybay bilang pagwawakas, hindi po ikaliligtas ang paniniwala at pagkakasyon. Ang tanggapin po natin ay kung ano lamang po ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. At sana po ay magpatuloy kayo sa pagsusuri para malaman po ninyo ang tamang daan ng paglilingkod sa Diyos na isinasagawa dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo.